O, tumuloy tayo dito kay Boying, no, mga bossing. Boying versus ano, yung lawyer ni Kibuloy, yung maliit, si Topacio. O, eto po. Eto mga kababayan, ang istorya po nito tungkol po, no, doon sa napabalita nung isang araw na kumbaga nabalita yon na yung anak ni Tebes daw po sinuhulan, no, di umano. Yung isang security something doon sa Timor-Leste, mga kababayan. Kaya naman po ang DOJ nabahala doon sa ganung mga bagay, kaya talagang pinamamadali na ipabalik dito si Tebes po. Pakinggan natin ang balita galing sa UNTV, mga bossing, tsaka tayo mag-analyze. Bumuelta si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla. Ito ay matapos sabihin ng DOJ nitong nakaraang Huwebes na sinuhulan umano ng anak ni Teves ang opisyal ng Timor-Leste Police para sa seguridad ng dating mambabatas sa loob at labas ng kulungan. Ayon kay Topacio, fake news si Secretary Remulla at hindi anya nag-alok ng pera ang anak ni Teves and force. Sabi ni Topacio, fake news daw po. Fake news na naman si Secretary Boying. The son of Representative Tebes did not offer money to a law enforcement officer in Timor-Leste. Ganito din po, mga kababayan, yung sinabi nitong si Ferdinand Topacio, mga boss, kay sino ba yun? Sabi niya, fake news itong si Ontiveros. Kasi wala namang 17 na hiling itong si Pastor Kibuloy. Yan po, ganyan po yung pinambara niya kay Risa Ontiveros, mga bossing. Pero nung isang araw, biglang bumwelta, biglang nakita, no? Lumabas si Kibuloy na may hamon ako sa kanila. Kailangan masunod nila to. Yung request ko sa kanila, pagka hindi, nako. Wala silang makikitang Kibuloy sa Senado. Dahil 'di ba, ang nag-iisang pugante ng Pilipinas na napakaraming request, na napakaraming utos sa Senado, walang iba kundi si Kibuloy na may-ari ng doorknob na diamond. Oh. Yun din po ang sinabi, no? Nitong si Topacio na fake news si Risa Ontiveros, pero ano po ang totoo? Mismong kay Kibuloy nanggaling na meron siyang utos. O ito nga, pinapabulaanan ngayon ni Topacio na hindi naman daw po nag-alok ng pera yung anak ni Tebes. Dahil kung sa Pilipinas po nangyari yan, mga kababayan, malamang sa alamang po may kalagyan din po, no? Baka makasama yan ni Tebes sa loob kung nandito sa Pilipinas nangyari yan. O tuloy. Officer ng Timor-Leste. Sa halip, ang opisyal anya ang nanghingi ng pera sa anak ng kanyang kliyente. Ito rin yung official naman pala. Pero kumbaga, kapag ikaw nag-umpisang magbigay niyan, ibig sabihin, no? Panunuhol pa din, mga kababayan. Hindi man ikaw yung humingi o hindi man ikaw yung nag-alok, hiningan ka, kapag binigyan mo yan, ibig sabihin, pasok pa din sa panunuhol yan, mga kababayan. Remulla should explain why he is peddling disinformation, insulting. Saglit lang, Boss. Hello. Okay. Salamat, Salamat. Okay. Oo, hindi, okay lang. Pakaskas mo na lang yung card mo dyan. Okay. Okay. Okay, salamat, boss. Okay, bye-bye. Ayun, nagbablog tayo, may nagbabayad doon sa negosyo. Ayan, nasa na ba tayo, mga kababayan? Ayun, may nagbayad. May pumasok na kahit papaano maliit na kita, no? Yun nga. The more na tinanggap nila na nagbigay din sila, mga kababayan, pasok pa din yan sa panunuhol, mga bossing. Dapat tatanggihan nila. Saglit lang. Bawal to, bawal yan, Lalo kung sa Pilipinas nanggaling yan. Remulla should explain why he is peddling disinformation and insulting the intelligence of our local media with misleading and disinformation. Nalaman niya Nalaman niya ng intelligence ng ng Department of Justice na may ganyong nangyari.
Oh, na may humihingi at magbibigay naman. Nagbigay ba? Magbibigay? Oh, 'di ba? Matibay, malakas ang intelligence ng Department of Justice, mga kababayan. O tuloy. Abe. ay nai-report at iniimbestigahan na. Dagdag pa ni Topacio, kailangang ipaliwanag ng kalihim kung bakit ito nagpapakalat ng maling impormasyon at iniinsulto ang media sa bansa. Wala pang sagot dito ang kalihim ng DOJ. Wala yan, boss. Nako. Eh, ang sagot ng mamamayang Pilipino dyan, pauwiin mo na si Tebes. No? Pauwi na si Tebes kasi naman, kaya naman nandyan niya kasi nagtago. O, di ba? Kesyo ang dahilan ay, ano daw po, mga kababayan, may banta sa buhay. O, kailangan sagutin nila yung mga reklamo sa kanila dito sa loob sa Pilipinas. Eh, yung pagtatago, yung pag-i-stay dyan, nang talagang inire-request na dyan na lang si Tebes, eh iisipin ng mamamayang Pilipino, naku, hindi kaya guilty si Tebes kaya ayaw talagang humarap sa hukom ng Pilipinas. Yan lang naman po yun, mga boss, no? Yan ang maiisip natin. Ayun po, mga kababayan, 43 minuto, 446 viewers, no? Huwag niyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin, mga bossing. Huwag niyo pong kalimutan na i-share at huwag niyo din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel na to. Road to 200,000 na pala tayo, no? 30 mil na lang, eh ano no? 200,000 na. Oh, kung hindi pa kayo naka-subscribe at nakakalimutan nyo dahil nga po na-enjoy nyo habang tayo ay nagbabalitaktakan dito at nagkukwentuhan, eh, ito na yung pagkakataon para pindutin nyo yung subscribe button. Tapos, yung notification, i-all ninyo. And then, tapos is i-all nyo. Ayan. And paki-like na din po ang live stream natin. Muli po, ako'y magpapaalam na maraming salamat and God bless po sa ating lahat.